Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Magandang araw po mga kababayan. Kumusta po ang ating po mga minamahal nating mga tagapakinig mula po Luzon, Visayas at Mindanao o nasan man po kayong sulok ng ating pong daigdig. Kumusta po kayo? Tayo po ay napapakinggan at papapanood sa Margo TV Facebook page live at sa ating YouTube channel at siyempre sa pamamagitan ng ating media partner ang Pico. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay sa programang Sama Ka Na Kabayan, Sandigan ng Mamamayan sa Kaunlaran at Katotohanan. Bueno, ngayon po ay araw ng Martes, Petsa 15, araw ng sweldo. Meron ba tayong sweldo, DJ? Petsa 15 po ngayon, kailangan yung ating mga tatay ng tahanan umuwi ng maaga para may ma-remit kay Mrs. Araw po ng Martes, Petsa 15. Okay? So, tayo po ay muli magsasama-sama sa ating pong talakayan sa mga importanteng issues ng araw na ito. At syempre, sa mga nagsiselebrate po ng birthday, ngayon pong araw na ito ay happy birthday po sa inyong lahat. At hangad po natin ang inyong kaligayahan at dagdag pang mga kumpleanyo sa darating na araw. Bukas po ay Petsa 16, magkakaroon po tayo ng soft launching ng ating pong Margo TV. At inaasahan po nating magiging bisita natin si Atty. Ferdinand Topacio, ang ating pong National Chairman ng Citizens Crime Watch. At siyempre, si Mrs. Cynthia Villegas, ang dati pong Vice Chairman ng MTCRB. At siya rin po ang esposa ng ating namayapang founder na si Atty. Jose Malvar Villegas Jr. Bukas po yan ng hapon. At inaasahan natin may mga importante tayong iba pa mga bisita na darating po bukas. Beno, sa mga importanteng impormasyon, mga balita ngayong pong araw na ito, nahaharap po ngayon sa isang malaking dagok ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati. Pagkatapos po sa pagkatalo nito sa usaping jurisdiksyon ng bali 10 barangay, medyo marami-rami ito. Kasama na po ang BGC o kaya Bonifacio Global City matapos na paboran po ng Korte Suprema sa issue ng boundary dispute ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Ang mga pasilidad po at yamang ari-arian na apektado at sinakop resulta ng hidwaan ay ang Ospital ng Makati, University of Makati, mga health centers, ito pong 10 barangays, at 14 na paaralan yung ating po mga eskwelahan. Samantalang higit na 300,000 mga residente naman ang apektado po nito. Sinabi po ni Mayor Abby Binay nitong nakaraan na namuhunan daw po ng bilyong-bilyong pisong pondo ang lungsod ng Makati upang paunlarin ang mga lugar na apektado ng ruling ng Korte Suprema. Anya, gustong ariin ng Taguig ang mga naitayong posibilidad na walang kabayaran lamang. So ito po ang isa sa nagiging usapin ngayon diyan po sa Makati at sa Taguig. Sinabi po ni Secretary DILG Secretary Benhur Abalos na hinikayat niya ang magkabilang panig na pag-usapang mabuti ang issue sapagkat ang kapakanan ng sambayanan ang tunay na apektado rito. Si Secretary Abalos ay bumuo na rin po ng tinatawag na Transition Committee
na mag-iimbentaryo sa mga ari-arian na pag-aari ng lungsod ng Makati, samantalang may isinalang ng koordinasyon para po sa paglilipat ng tatlong mga ahensya sa ilalim ng Department of Interior and Local Government gaya po ng PNP, Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Fire Protection o kaya BFP. So mga kababayan, ito po ang isa sa mga issue diyan sa Makati at Taguig. So tama naman na kung ano man ang hidwaan nila, ito ay tinapos na po ng Korte Suprema pagkat sinelyuhan na po ng Korte Suprema ang BGC na ito ay pag-aari ng pamahalang lungsod ng Taguig. Pero ang problema magsisimula na po ang pasukan. Siyempre, apektado po yung mga estudyante natin. Papasok sila kunyari sa University of Taguig, University of Makati, pero ito pala ay pag-aari na ng magiging pag-aari na ng Taguig o kaya sakop na ng Taguig. Pero pinaglalaban po ito siyempre ng lungsod ng Makati na malaki po ang kanilang investment dito na nasa mahigit ilang bilyon, ilang bilyon po ang investment para ma-improve po ang mga infrastructures na sakop po nitong mga apektadong mga lugar diyan po sa Makati na ngayon ay sakop na ng lungsod ng Taguig. Ang problema po, napakalaki po ng mga apektadong mga residente. Ang bilang po ay mahigit 300,000. Abay, kung ikaw kandidatong alkalde ng Makati, abay malaki po yung matatapyas ng mga botante. At kung ikaw naman botante ng Taguig, marami naman yung makakadagdag. Ang problema, siyempre ang una pong tatamaan dito ay kung sino ang nakaupo. Ang mga senior citizen halimbawa, sa mga lugar pong sakop ng Makati, ay natutuwa sila sa benepisyong binibigay ng pamahalaan. Pagkat ang prioridad po ng lungsod ng Makati ay yung pangalaga ng kalusugan, hindi lamang po ng mga senior citizen kundi maging ng ating iba pa mga kababayan diyan po sa lungsod ng Makati. Nag-aalala po yung mga benepisyarong ito, itong mga residente nito na baka daw po hindi na maibigay ng Taguig pagkat syempre kung hindi kakayahin ng pondo ng Taguig ay talagang magkakaroon po ng problema. At sigurado pagdating ng 2025 apektado po ang mga opisyalis lokal na tatakbong muli sa susunod na eleksyon. Kung ikaw naman DJ ay taga Makati at maganda naman ang iyong performance, abay dito kung sakop mo itong distritong ito, itong mga barangay na ito, kung tatakbo ka ngayon ng alkalde sa lungsod ng Makati, sigurado malaking boto ang makukuha mo pagkat mga taga Makati ang mga residente. So yan po ang isa sa mga issue at usapin, mga usap-usapan dyan po sa Makati na baka naman may alinman sa mga Binay tatakbong mayor ng Taguig. So meron ng kalaban ang mga nagaharing politiko diyan po sa Taguig. At ito po ay isang malaking dagok sa lungsod ng Makati na mawalan ka ng 10 barangay. Matagal na po itong hidwaan sa jurisdiction sa pagitan po ng Makati at Taguig. At ngayon nga ay nagkaroon na ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at pinaboran po ang lungsod ng Taguig. So sa lado po ng DILG, siyempre ang sakop po nila ay ang hindi lamang ang local government but siyempre sa side po ng local government, sila po ay bumuo na ng isang transition, parang kinakailangan siguro i-audit o kaya alamin kung alin ang mga ari-arian ng lungsod ng Makati na siguro kahit nasakop na po yan ng Taguig, kung pag-aari pa ng Makati, medyo may problema po diyan. So mahaba pa pong usapin ito at
Bumuo na raw po ang DILG ng Transition Committee na mag-iimbentaryo po sa mga ari-arian o yung mga pag-aari ng lungsod ng Makati, samantalang isinalang na po ang paglilipat ng mga 3 ahensyas gaya po ng ah, PNP, BFP at BJMP. So sana po maresolba po na maayos ito pong isyong ito diyan po sa Makati at sa Taguig. Napakarami pating mga Batanggenyo at Bicolano diyan po sa Makati at Taguig. Siyempre, ito magkakaroon na ito ng bilangan pagdating ng lokal na eleksyon o halalan sa 2025. Okay? So, yan po ang issue sa Makati at Taguig. Napakalaki itong University of Makati. Siyempre, bagamat sinakop ng Taguig, pag-aari pa rin ng Makati yan. Unless nabayaran ng Makati ng Taguig siguro. I don't know kung ano po ang magiging solusyon nila diyan po sa isyong yan sa Makati at Taguig. Babalik po tayo maya-maya lamang. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Patuloy po tayo sa ating pong programa. At sa iba po mga issues, komitido daw po ang House of Representatives. Ito ay tungkol naman sa issue ng pension, sa military and other uniformed personnel. Yung ating MUP pension system na ngayon ay nakasalang po sa House of Representatives. Ang sabi po ng House na nagtatalakay po dito sa isyong ito ay committed daw po ang House of Representatives na maaprubahan ang kanilang version na win-win solution sa fiscal issues ng military and uniform pension system. Ayon po kay Congressman Joey Salceda ng Albay, na siya rin po ang chairman ng House Committee on Ways and Means. Mahalaga daw pong maresolba na ang MUP pension system sa financial defect upang mapaglaanan na ng panahon ng national budget ng kagarawan ng depensa, lalo na po nahaharap ang bansa sa malaking hamon sa isyu po ng West Philippine Sea. Siyempre, imbes na nakatuon na po ang kanilang pagtatalakay dito po sa national budget para sa ating defense o Defense Department, nakakaano pa rin po, nakaka-apekto pa rin itong issue ng MUP pagkat siyempre ito pong ating mga pensionado, ang ating mga military and other uniform personnel, nag-aabang po dito. Siyempre, apektado rin sila pagkat yung kanilang benepisyo ang nakasalalay po dito. Ayon po sa mambabatas, lumalaki po ang gastusin para sa depensa, pati na rin ang pangailangang pinansyal sa MUP pension at lumolobo din ang siyempre yung mga pensionado natin, yung kanilang pangailangan na tila po napakahirap resolbahin. Subalit nakakakita po rin ng solusyon ang House na kahit papaano ay hindi po gaanong masakit sa panig po ng bawat stakeholders. Si Salceda na siya rin pong ad hoc committee chairman para po sa MUP pension system ay nagsiguro na nagkaroon po sila ng pulong kahapon, yung komite, na mantenido po ang
dating yung buong pension structure, ano, yung dati po na istruktura para sa pension at yung pensionable age, yung edad, pagkat ngayon sa military and police personnel 56 years old po ang retirement age. So mantinido po 'yon at yung retirement na one rank higher para sa mga nagreretiro at siyempre sa iba pa mga benepisyo. Anya, sinisiguro nila ang 3% tao ng salary increase sa lahat ng active personnel. Mananatili rin anya ang tinatawag na indexation na ito po ay nangangahulugan na matatanggap pa rin ng bawat mga pensioners ang dagdag na pensyon sa loob ng 10 taon. After 10 years siguro, siyempre, baka may mga pagbabago na yan. So, umasa po tayo, yung ating mga pensyonado at yung mga magre-retiro na buo pa rin yung tinatawag nilang pension structure. At ang isa po maganda rito, siguro ito yung win-win solution na sinasabi nila. Maglalagay daw po ng MUP Trust Fund. Magkikreate po ng MUP Trust Fund para ma-augment po ang pangangailangan sa pensyon ng ating pong mga military and other uniform personnel. So, isa pong magandang balita yan, development, na siguro yung ating mga nakikinig na mga pensyonado medyo matutuwa din naman, ano ha. At sana po ay mabalangkas na maigi kung ano po yung mga dapat, pagkat siyempre ang gobyerno dumadaing din sa napakalaki pong pangangailangan para sa pensyon. Kaya iba pang mga benepisyo po nitong ating mga kapulisan at sundalo at iba pa mga uniform personnel. Siyempre wala namang kinakaltas po para sa pensyon, ano? Yan po ang naging problema. Biglang pinalaki ang sweldo noong panahon po ni dating presidente Rodrigo Duterte. Kaya talagang mamumroblema po ang ating gobyerno. So, yan po ang latest natin tungkol po sa MUP pension system na tinatalakay o binabalangkas po ngayon sa ating pong House of Representatives. Bueno, sa iba pong mga impormasyon, tuloy-tuloy po yung ginagawang Brigada Eskwela at katuwang po natin diyan sa ginagawang Brigada Eskwela ang iba't iba nating mga chapters nationwide ng Citizens Crime Watch. Ito po ang isa sa pinagkakabalahan ngayon at siyempre yung pong ating Brigada Eskwela ay pinangungunahan po ng DepEd Secretary Vice President Duterte. At ang opening po ng klase ay siyempre gaganapin po yan o mangyayari sa August 28, ang unang pagbubukas po ng klase. Hinggil naman po sa quota system ng PNP. Ano ba itong quota system ng PNP? Pag sinabi mong quota system, ay may quotaan niya ang PNP. Ibig sabihin, ang pumapasok po, hindi naman siguro ganyan, ano? Pero ang pumapasok po sa utak ng ating mga kababayan, pag sinabing quota system, yung kita. Yung pumapasok sa bulsa ng ating mga kapulisan. Siguro hindi dapat quota system ang tawag dun eh. Pero ang sinasabi po nilang quota system, halimbawa, lahat ng most wanted persons, halimbawa 10 most wanted persons sa isang lugar, ang quota kailangan at least kalahati niyan maaresto. Siguro ganun ang ibig nilang sabihin. Kung merong mga yung criminality campaign natin, may mga dapat ma-accomplish ang isa pong police station. Wala na daw po 'yon, inalis na daw po 'yon. Sabi po ni Secretary Benhur Abalos, wala na raw pong quota system sa PNP. Pero ang i-impose po nila ay yung tinatawag na command responsibilities. Ibig sabihin, matatandaan po ninyo, 'di ba, may nangyari pong insidente diyan sa lungsod ng Navotas na may 17 anyos pong bata, si Jemboy Salazar, na namatay
Eh, ang problema nung mamatay siguro, gusto nilang takpan, hinayaan lang yung bata na, ah, namatay, iniwan lang doon. So ito po ang, inimbestigahan ngayon at, nalalagay po sa, problema yung involved na pulis. Pero, dapat siguro 'pag ganitong mga may problema sa, police operation, eh, talagang, command responsibility. Pero dito naman sa atin 'pag sinabi mong command responsibility, hindi naman gaano nilang binibigyan ng pansin, 'di ba? Command responsibility, pero 'pag sinabi ng chief of police, "Iimbestigahan ko 'yan." Kinasuhan na namin yung pulis na involved, eh, wala na yung command responsibility. O gaya po dito sa Navotas, ang sabi po nung chief of police, ang lahat ng PNP personnel sa anuman na police operations are required to use body camera. Yan po ang ano, yan po ang, nasa operation, manual. Pero yung pong insidente diyan sa Navotas, eh, ang nangyari, siyempre may alibay. Nag-lowbat po yung, body camera niya. Iniwan dahil china-charge. O, eh, yan ang problema 'pag ganyan. Bakit nagkataon na kung kailan lowbat, eh, nagkaroon po ng ganitong insidente na importanteng-importante po yung ebidensya, ano po ang nangyari. Ngayon hindi naman sino magkukuwento lang na ganito ang nangyari, siyempre yung pulis. Eh, kung meron nga namang body camera, pagkat malaki naman ang pondo na inilaan ng ating pong pamahalaan tungkol po dito sa pagbili ng mga body camera, eh, yun lang ang magsasabi kung ano talaga ang nangyari. Pero wala, pagkat naka-off po daw na o walang, hindi gumagana yung kanyang, body camera, eh, hindi po nakita o hindi makikita kung ano talaga ang pangyayari. At least kung may body camera, makakatulong po ito. Makakatulong sa pag-imbestiga kung ano talaga ang nangyari. So, alam niyo ang problema dito sa ating PNP, 'pag may mga kota-kota na ganito, eh, iba ang nasa utak ng ating mga kababayan. May kota niya 'yan, kailangan kumota at kinakailangan may ibigay kay hepe, Meron niyang runner kung minsan sasabihin, "Wala naman ika kaming taong ganyan." Pero merong sibilyan na ginagamit na runner o kaya, yung kanilang mga striker na tinatawag. Siyang gumagalaw, siyang siyang nangongolekta. Oh, eh, sana naman wala na pong ganito. Pagkat, napakalaki ng benepisyo ng ating kapulisan at naapektuhan po yung kabuuan. Ito mga ganitong mga problema ng, iba nating kapulisan, yung mga scalawags, eh, baka sabihin natin mga 1 or 2% lang ng kabuuan. Pero 'pag may mga ganito pong nangyayari, abay siyempre apektado po ang pangkalahatang organisasyon. Kaya dito po nagkakaroon ng, malaking epekto sa integridad po ng ating kapulisan, ano, sa, imahe po ng ating mga kapulisan. Pagkat, konti man ang nai-involve sa ganito, eh, ang buong organisasyon po ang apektado. Kaya ito sana kailan kaya matatapos itong ganitong issue sa kapulisan? Kung inyo pong makikita sa napapanood sa hearing ng Senado yung, tungkol sa mga pulis na na-involve sa drugs, eh, matagal na po 'yan, eh, ano? Matagal na po na mayroong ganyan. At least ngayon pong panahon na ito, ngayon, eh, nakikita na, nasilip na mayroon palang ganyan, totoo pala. Eh, yung mga nakokolekta o nababawi, nasasamsam nila mga droga, abay sine-save at ibinebenta uli. O yan po ang lumalabas sa investigasyon ng, Senado. At, yung palang matataas na opisyal, eh, siya pang mga ka-contact nitong mga involved sa droga. So apektado po, ilan lang naman yan, pero apektado po ang buong kapulisan. Nakakalungkot po na ganyan po ang sitwasyon, ano? At, sana ito pong ating, gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Presidente, Marcos, eh, mabigyan po ng focus, at least yung kamay na bakal
Pag may involved na pulis sa katarantaduhan, aba ay dapat makita agad ng taong bayan na mayroon pong aksyon at mayroong penalidad na inilalapat po ang ating gobyerno. Pero kung medyo malumya tayo, medyo alam nyo kung minsan, naalaala ko si dating Presidente Duterte, dito medyo ano siya yung kanyang pagmumura kung minsan may pakinabang din eh. Although hindi naman dapat nagmumura, pero kung minsan may pakinabang din eh. Ano sabi ni Presidente Duterte? Binigyan ko na kayo ng mataas na sweldo. Abay, ayusin nyo naman ang inyong pagtatrabaho. So yan po ang nakikita natin na ang taong bayan, kinakailangan mapanatili po natin ang ating tiwala sa ating pong kapulisan. Pagkat kung wala po tayong tiwala sa ating kapulisan, di pa paano na lang tayo. Ano? Kaya yung ating mga pulis na hanggang sa ngayon nalilihis po ng landas, abay, sama ka na kabayan. Sama ka na para sa kaunlaran po natin at katahimikan. Ano? Sana bigyan po nating hustisya yung ating mga kasamahan na nagsiservisyo po ng tapat. Okay? So, eto pa, isa pa. Hiniling po ng mga senador sa Philippine National Police na habulin po ang mga lokal na politiko sa paggamit ng mga bodyguards. Ito mga bodyguards ng mga politiko na di umano ay may mga bit-bit na di lisensyadong baril na nagiging sanhi ng political violence sa ibang parte po ng ating bansa. Ay tama lang naman na habulin. Pero sinabi po ang nag-ano nito ay si Senator Bato de la Rosa at si Senator Rapi Tulfo sa Senate Committee hearing ng Public Order and Dangerous Drugs. Ang sabi po nila, isusulong po nila ang pag-amyenda ng Local Government Code upang alisin na ang autoridad ng mga elected local government officials, yung pong pangasiwa ng ating local police. So siguro, kailangan pong pag-aralan na mabuti ito pagkat siyempre aangal yung ating mga local chief executive. Pero sa isang banda, naaabuso po kasi ng ilang mga opisyalis po ng ating lokal na gobyerno, ng ilang mga local government units, ang kanilang poder sa pag-supervise ng ating pong mga kapulisan. O yan ang problema. Ultimong barangay captain, may mga sukbit ng baril. Hindi natin alam kung yan ay lisensyado. Mga kagawad, kahit mga tanod. Pero kung iisipin, hindi na kailangan mag-amyenda eh. Ang kailangan lang sa ating pulis, ipasunod po kung ano ang batas. Maging ikaw ay politiko man, maging alkalde ka, opisyal ng barangay, pag may dala kang baril na hindi po lisensyado, abay dapat hulihin ng pulis. Hindi na siguro kailangan i-amyenda. Pero ang problema nga po ay yung authority ng isang local executive, ng chief executive, sa supervision po ng ating pulis. Ito po ang pinag-aaralan ngayon at ang sabi po ni Senator Tulfo at Bato de la Rosa, isusulong po nila ang pag-amyenda nito, yung ating local government code na nagbibigay ng authority sa ating po mga local government officials sa pangasiwa po ng local police. Okay? So, sana po maging maayos yan. At sa ating po mga kahapon pala pinag-usapan natin yung tungkol sa traffic, yung sistema po ng traffic dito sa EDSA. Yung mga reaksyon po, mga suhestyon o mga komentaryo po ng ating mga kababayan, itutuloy po natin yan, pero kapos na po tayo ngayon sa oras. At any rate, muli po yung plano po, itong plano na ibalik po sa dati, di ba ngayon kung ikaw ay papunta naandito ka sa Quezon City, papunta ka ng Caloocan, nasa left side na po yung bus lane. At ang nais po nila, ibalik na po sa dati, ibabalik sa kanan. Wala na yung bus lane. Pero ito po ay tinutulan po ng MMDA
yung chairman ng MMDA ay tumututol po dito sa panukalang ito. Pagkat ang importante naman talaga kung ano ang makakapagaan at makakapaluwag sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga pumapasok sa trabaho na nahihirapan pong makarating sa kanilang paroroonan sapagkat sobra po ang traffic. Sana makita po o mapag-aralan maigi kung kailangan ba o hindi. At kayo rin po, yung inyong pong reaksyon, komentaryo tungkol po dito ay hihingin po natin. Bueno, maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at panonood. Thank you. Magandang umaga po. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.